following the Supreme Court decision. We're following the Constitution and the rules. Kaya in this case, tamang-tama ang pag-file nitong complaint na ito. It is within the Supreme Court decision and after the 1-year bar. Kaya ngayon, January 15, nag-lapse ang 1-year bar. So sa totoo lang, January 16 actually, pwede na pala. Kaya lang, late naman na namin nakita yung decision the other day lang. So kung ganun pala, pwede na mag-file anytime after January 15 at ito ngayon yung pinaka-opportune moment para sa amin para i-file yun. Vice President Sara Duterte sinampahan na ng 2 impeachment complaints sa Kamara. Complainants, nanindigang nasunod ang 1-year bar rule. Hindi naman po natin pinapa-identify yung signature. So I think that is very important because maybe later on, baka biglang itanggi yung signature. May I ask Madam Chair if the complainant or complainants are present in today's committee hearing? 2 impeachment complaints na inihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sufficient in form ayon sa House Committee on Justice. Muling pag-usbong ng banta laban sa liderato ng Senado, pinabulaanan ni Senate President Vicente Soto III. Malaki. Lalo pag traffic na, malaking oras na nauubos lalo sa gas pa. Bahagi ng EDSA North Avenue, pansamantala nang isinara para sa konstruksyon ng MRT-7. Publiko pinag-iingat sa paglaganap ng iba't ibang uri ng lab scam ngayong Pebrero. Davao City, first stop ng Wish Day Tour 2026. Davaoenos, muling pinakilig ng Wish Date Love Tales. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Idineklara ng House Committee on Justice na sufficient in form ang 2 reklamong impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nangangahulugan itong beripikado at inendorso ng tama ang reklamo. Ito ang balita ni Rosalie Cos live. Magandang hapon, Rosalie. Anong mga batayan ba ang sinusunod o ikinukonsidera para masabing ito ay sufficient in form? June, nagpulong na nga ang House Justice Committee para inisyal na talakayin yung impeachment complaints na inihain laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Alas 10 ng umaga nang mag-umpisa yung pagpupulong at natapos din kung alas 12 ng tanghali. Ibig sabihin 2 oras lang tumagal itong inisyal na pagpupulong para tukuyin kung sufficient in form yung impeachment complaints laban kay PBBM. Unang tinukoy kung sufficient ba in form o kung sapat ba ang nilalaman ng reklamong impeachment laban sa presidente. Para masabing sufficient in form, dapat beripikado ang reklamo at ine-endorso ng House member. Sinumpaan din ito ng nagrereklamo at sumailalim sa notary public. Bago pagbotohan ng House panel kung sufficient in form ang reklamong impeachment, kwenestyon ni Manila 3rd District Representative Joel Chua kung bakit wala sa meeting ang mga lumagdang complainants sa reklamo, gayon din ang mga nagnotaryo sa mga dokumento. Pero giit ni House Committee on Justice Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, preliminary pa lang ang proseso ng pagtukoy kung sufficient in form and substance sa mga reklamo at tanging House members ang imbitado sa pagpupulong. Hindi naman po natin pinapa-identify yung signature. So I think that is very important because maybe later on, baka biglang itanggi yung signature. May I ask Madam Chair if the complainant or complainants are present in today's committee hearing? I think it's unnecessary
because there is a presumption of authenticity of signatures unless someone or anyone questions it. Then it becomes an issue, that would necessitate He is asking questioning na. the affiant or the signatory to confirm or not his or her signature. So that is unnecessary. But I think that is very important. Why? Because we are talking here of the sufficiency in form. And one of the very important in the form is the signature itself. Otherwise, baka later on biglang itanggi, paano po yun? And in fact, there are several instances na sinasabi, hindi kanila yung signature. So, have we also invited the notary public? Wala rin naman po dito yung notary public para mag-verify na humarap po sa kanya talaga yung tao. So, if we are talking here of sufficiency in form, hindi po ba ito mahalagang tanong din? The determination of form and substance are preliminary. The hearing proper will be happening on the later part of our proceeding after we have concluded on the determination of form and substance. No? We recognize the significance of the opinion and observation of the Honorable Chua, but nevertheless, let us confine ourselves to what appear in the impeachment complaint. Natukoy naman ng House Justice Panel na sufficient in form ang reklamong impeachment na inihain ng abogadong si Andre De Jesus at iniendorso ng House Deputy Minority Leader at pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay sa pamamagitan ng botong 46 ang pabor, 1 ang tumutol at 1 ang nag-abstain. Kaugnay naman ng ikalawang impeachment complaint na iniendorso ng Makabayan lawmakers, iginiit ni Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez na hindi ito verified na reklamo. If you read the complaint, it is not a verification after the complaint, but a jurat. It says subscribe and sworn to. This is not the verification that is required under the Constitution, under our rules. But if you will read here, verification, signature, there's no notarization. No notarization of the verification itself. Nag-compare pa ng hawak na kopya ng hawak nilang reklamo ang mga House Justice Panel members. Pero nanindigan ng isa sa mga endorser ng reklamo na si Kabataan Party List Representative Rene Co. We respectfully reiterate our manifestation earlier that our this verified complaint, which we have endorsed, complies in sufficiency in form. The matter of fact of the notarial seal being on a separate page is due to the volume of signatures of the complainants. There are 36 and they cannot fit in just one page. And nonetheless, it could be a matter of one could argue notice can be taken of the fact of complainants swearing to the notary of the items in the verification that was heavily covered by the media on that day. Natukoy ding sufficient in form ang ikalawang impeachment complaint matapos bumoto ng pabor ang mayorya ng House Justice Panel members. With 35 in favor, 9 against, and 1 abstain, the chair declares the Masa et al. Complaint sufficient in form. Bukas magpapatuloy ang pagtalakay ng House Committee on Justice sa impeachment complaints laban kay PBBM. Tutukuyin naman kung sufficient in substance ang reklamong impeachment o kung pasok ba sa grounds for impeachment ang mga aligasyon laban kay PBBM. Muli, pagbobotohan ito ng House Justice Committee members. Hindi po sapat na nakasaad doon yung mga pagkakamali. Ang tanong, ito bang pagkakamaling ito ho ba ay impeachable offense? At kagaya po ng nangyari kanina, bukas, pagkatapos pong talakayan ang sufficiency in substance, ang offense ba ay impeachable offense? Sapat ba ito para mag-constitute ng ground for impeachment?
Samantala, nabanggit sa Justice Panel meeting ang epekto ng Supreme Court final ruling sa articles of impeachment na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Paniniwala ng House Justice officials, walang epekto ang desisyon ng Korte Suprema, bagay na hindi sinang-ayunan ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Hindi po ba may epekto pa rin sa timetable? Halimbawa, makapaglabas ng committee report ang Committee on Justice within 60 session days. So dahil po ang Supreme Court decision ay nagbigay ng bagong kahulugan sa session day bilang calendar day, may epekto po sa timetable. Hindi po ba? The Chair agrees with the Honorable Tino, and with that, we will be deferring all these questions to the proper committee through the leadership of the House of Representatives. I wish to express that the Justice Committee is not in the proper position to pronounce whether or not we will be following every details of the resolution of the Honorable Supreme Court. Bagaman dismayado sa desisyon ng Korte Suprema dahil sa hindi umano pagrespeto sa separation of powers, inihayag ni House Senior Deputy Majority Leader at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor ang pagbalangkas ng Kamara ng revised na panuntunan sa impeachment. That is why I can assure you that our rules will be revised to make it clearer and more definitive in accordance with the provisions and the intent of the Constitution, of course taking into consideration the recent decision of the Supreme Court. June, balik sa usapin ng impeachment complaint laban kay PBBM, hindi uusad yung reklamo kung hindi matutukoy na sufficient in substance ito. Ibig sabihin dun sa 5 hakbang ng Kamara sa impeachment proceedings ay nasa initial pa lang na hakbang ang House Justice Committee. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Rosalie Cos. Patuloy na nanindigan ang Malacanang na walang dahilan para sampahan ng impeachment complaint si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gayunman, inirerespeto nila ang naging desisyon ng House panel na ideklarang sufficient and firm ang reklamong inihain sa Kamara laban kay PBBM. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. So that's the process. We have to respect that. Walang magagawa ang Malacanang kundi irespeto ang proseso ng Kamara. Ito ang pahayag ng Palasyo kasunod ng pagdedeklara ng House Justice Committee na sufficient in form ang inihaing 2 impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa naturang impeachment complaints, inakusahan si PBBM ng graft and corruption, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Ngunit giit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang ginawang mali o hindi lumabag sa batas si Pangulong Marcos. Even before, sinabi na po ng Pangulo na alam niya na wala siyang ginawang mali, wala siyang ginawang paglabag sa batas, at wala siyang ginawang impeachable offense. Kaya kumpiyansa siya sa sarili niya. Kinontra rin ng Malacanang ang naging pahayag ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na si Pangulong Marcos umano ang pinakamalaking isda sa kontrobersya sa flood control. May mababago pa po ba sa mga sinasabi ng mga makabayan bloc? Madali po kasing magbintang, madaling magsalita sa harapan ng media, sa harapan ng kamera. Pero ang mahirap po dito ay patunayan ang kanilang pagbibintang. Hindi na po ibig sabihin na kaya sila po ay hinahayaang magsalita at meron silang freedom of expression, ay maaari na po silang magsalita ng basta-basta nang walang anumang ebidensya. So, for us, irrelevant. Sa kabila nito, ayon sa Malacanang, nababahala si Pangulong Marcos sa posibleng epekto ng impeachment complaints sa ekonomiya ng bansa. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. 2 impeachment complaint ang magkasunod na inihain sa Kamara ngayong araw laban kay Vice President Sara Duterte. Sa paghahain ng reklamo, nanindigan ang mga complainant na nasunod nila ang pinakahuling ruling ng Korte Suprema. Ito ang balita ni Jed Neresina live. Jed, anong paliwanag ng complainants sa pagpa-file nila ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara?
June, ayon sa mga complainants, ibinase nila yung kanilang naging hakbang dito sa pagpa-file ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte doon sa pinakahuling ruling na inilabas ng Korte Suprema nitong nakaraang linggo, kung saan base doon sa paghahain ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo ay maaari nang mag-file ngayong araw na ito. Base sa original o naunang desisyon ng Korte Suprema, hindi pwedeng sampahan ng panibagong impeachment case si Vice President Sara Duterte bago ang February 6, 2026. Magugunita na nagsimula ang pagbilang ng one-year bar noong naitransmit ang pang-apat na complaint sa Senado noong February 5, 2025. Ngunit nanindigan ang mga grupong naghain ng reklamo laban sa Vice Presidente na kung pagbabatayan ang resolusyon ng Korte kaugnay ng motion for reconsideration na isinumite ng Kamara sa nauna nilang desisyon, January 15, 2026 pa, ay naglaps na ang one-year prohibition period. So we're following the Supreme Court decision. We're following the Constitution and the rules. Kaya in this case, tamang-tama ang pag-file nitong complaint na ito. It is within the Supreme Court decision and after the one-year bar. Paliwanag ni Attorney Nery Colmenares, isa sa mga complainant ng naunang impeachment na inihain kanina. Nag-ibaan niya ang bilang sa session days ng Korte Suprema sa inilabas nitong resolusyon. Kaya ngayon, January 15, naglaps ang one-year bar. So sa totoo lang, January 16 actually, pwede na pala. Kaya lang, late naman na namin nakita yung decision the other day lang. So kung ganun pala, pwede na mag-file anytime after January 15 at ito ngayon yung pinaka-opportune moment para sa amin para i-file yon. Ganito rin ang paliwanag ni Kiko Aquino D na bahagi ng ikalawang grupo na naghain ng complaint. We take note that the Supreme Court changed their introduced a new interpretation of session days dito sa bagong motion for reconsideration nila. And I think so as I understand it, the last day when the bar applies was January 14, meaning January 15 onwards, pwede na pala mag-file. But because that decision just came out last Thursday, ayun, parang it took us some time to regroup and accelerate our plans. But again, we didn't want to let it happen that a weaker impeachment complaint would take priority over yung legitimate concerns kay VP Sara Duterte. Kaugnay nito, aminado si House Justice Committee Chairperson Batangas 2nd District Representative Jervin Luistro na nalilito rin siya kung kailan matatapos ang one-year bar o petsa kung kailan maaaring ihain ang panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Duterte. Kaya't panawagan ni Congresswoman Luistro sa Korte Suprema, linawin kung kailan talaga magtatapos ang one-year bar sa paghahain ng reklamong impeachment laban kay VP Duterte. However, even myself is confused. Alin yung susundin natin? Is it the February 6, 2026 na nasa original decision? Or is it the January 15, 2026, which was implied in the recent resolution? But I think it is important na maliwanagan, pa-clarify ang Supreme Court yung date kung kailan allowed na ang second impeachment. Samantala ayon sa grupo ay halos kapareho lang ito ng nakaraang impeachment complaint na kanilang inihain sa House of Representatives. Paliwanag nila na hindi naman naaksyonan o formal na nadinig ang nakaraang mga reklamo. Ngunit idinaragdag nila ngayon ang mga naging pahayag ni Ramil Madriaga kaugnay ng mga aligasyon tungkol sa umano'y corruption scheme sa loob ng Department of Education noong kalihim pa nito si Vice President Duterte. Ang nadagdag natin sa complaint for this round ay yung mahalagang testimonya ni Ramil Madriaga na sinasabi niyang tumanggap siya ng cash mula dun sa mga security officers ni Vice President Sara Duterte. Tumutugma yung timeline niya doon sa mga narinig na natin na testimonya
ng mga special disbursing officers kaugnay ng pag-withdraw ng pera at pagbibigay nito sa mga security officers. Samantala para naman sa civil society group, bukod sa mga pahayag ni Madriaga, ay nakapaloob muli sa kanilang reklamo ang 5 articles of impeachment laban sa vice-presidente. Konting karagdagan lang po na impormasyon dito yung statements ni Madriaga. We've added that as to in the discussion on yung case ng confidential funds. But we feel nga po na yung mga tanong na to na since last year, since 2024 pa nga, tinatanong ay kailangan na talagang masagutan. So we are putting the similar set of arguments on the table. Kasama rito ang grave threat na ibinaba umano ni VP Duterte laban sa matataas na opisyal ng pamahalaan. Sinundan ito ng hindi maipaliwanag na paggastos sa higit 600 million pesos na confidential funds at ang umano'y bribery sa Department of Education habang siya'y nanunungkulang kalihim nito. Dagdag pa ni D, kasama ang aniyay undeclared na yaman ng pangalawang Pangulo sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN-nya. At ang panghuli ang umano'y involvement ni VP Sara sa nangyaring war on drugs ng panahon ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala hindi naman ikinagulat ng kampo ni Vice President Duterte ang panibagong complaint na inihain ngayong taon. Ayon kay Attorney Michael Powa, handa ang defense team ng pangalawang Pangulo na harapin ang mga paratang na ito sa tamang venue. Tiwala aniya sila na kung magkakaroon ng patas na pagsusuri, ay mapatutunayan na ang mga akusasyon ay walang basihan sa katotohanan o sa batas. Sa panig naman ng Malacanang, nanindigan ang executive branch na wala silang kinalaman sa inihaing panibagong impeachment laban sa vice-presidente. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nasa Kongreso na ang desisyon kaugnay ng nasabing reklamo. I believe they are the same, almost the same allegations made even before when the first impeachment complaint was filed. So nothing new, or maybe a little, few. But even if we do not have any hand, we are not responsible to the filing of those complaints or impeachment complaints. So it's up to the Congress to evaluate and decide with regard to the subject matter. June, nais ng mga complainants na maaksyonan agad ito ng House of Representatives at anila ito na rin kasi yung matagal na inaantay ng taong bayan at sa kabila ng maraming katanungan dito sa huling resolusyon na inilabas ng Korte Suprema ayon sa mga complainants ay nasa House of Representatives na yung bola sa kung anong gagawin nila doon sa naisumiteng reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ayan muna update, balik sa inyo June. Maraming salamat, Jed Neresina. Bumagsak ang trust and performance rating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. base sa pinakabagong tugon ng Masa Survey. Base sa resulta ng isinagawang pagsusuri ng grupo noong December 16 hanggang 2026. Mula sa 57% noong September 2025, bumaba ito sa 48%. Samantala, nadagdagan naman ng 2% ang mga nagtitiwala kay Vice President Sara Duterte. Batay sa datos mula sa kaparehong survey, naitala ang trust rating ng pangalawang Pangulo noong huling bahagi ng taong 2025 sa 53% mula sa 51% noong Setyembre. Nagiging matunog na naman ang usap-usapan ng panibagong pagpapalit ng liderato sa Senado. Ang bagay na ito agad naman pinabulaanan ng mga senador maging ng panig ng Senate Minority Bloc. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Kung tatanungin mo ako, ano ba ang iniisip ko na maaaring hindi na ilan sa mga kasama, baka dahil mahigpit ako. Mahigpit ako sa insertion sa budget. Solid at kontento ang mga miyembro ng Senate Majority Bloc. Ito ang nakarating kay Senate President Vicente Sotto III sa gitna ng mga kumakalat na ulat na muling pagtatangkang pagbabago sa liderato ng Senado. Paliwanag ni Senador Sotto, mayroong chat group ang majority senators at madalas silang nag-uusap tungkol sa mga issue sa Senado. Kaya wala anyang dahilan para magsagawa siya ng loyalty check sa mga kasapi ng kanilang grupo.
I didn't think it was necessary sapagkat yung sila mismo nagtatanong sa akin din na ano ba itong meron pang nakapost na mga litrato, ganyan. Mga litrato kami, hindi mo kami kasama dyan. Yung mga ganun. So, di na namin. So, ingay lang. Para kay Senate President Tito Soto, maaring ingay lang ito o may nagbigay ng maling impormasyon sa social media at pinatulan ito. Posible rin anyang mayroong hindi natutuwa sa ginagawang pagpapalit ng chairmanship sa mga komite sa Senado. Ito ay sa gitna ng usapin na aalisin ang chairmanship ng Senate Committee on Foreign Relations mula kay Senador Amy Marcos at ibibigay kay Senador Erwin Tulfo. Gayunman, hindi naniniwala si SP Soto na mayroong nagtatangkang baguhin ang kasalukuyang liderato ng Senado. Sa tingin nyo ngayon? I doubt it, but sanay ako dito eh. I serve at the pleasure of my colleagues. Since the 8th Congress up to now, the Senate leadership has always been that way. Depende sa mga kasama. Itinanggi naman ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na may kumakausap sa kanya kaugnay ng kudeta sa Senado. Anya, isa lang itong rumor o bali-balita. Sabi ko nga, like rebellion, it's a continuing crime. Since that immemorial. Kanya naman talaga dito. Merong numero, 13 and more. Ayon naman kay Senador Erwin Tulfo, lagi naman may hindi nakukontento kahit sino ang nakaupo. Ngunit wala niya siyang nakikitang pangangailangan para sa pagpapalit ng Senate President. Usually, pag change of leadership yung tatawagin, boss, dito ka na, kayo mo tapatin. So let's go back. Pero kasi talagang wala naman. Kinumpirma naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na laging mayroong diskusyon sa isyu ng Senate leadership. Hindi rin naman anya lingid sa kaalaman ng lahat na may pagnanais din silang maging mayorya. So it's really, do you get 13 people of like minds? But as of today, wala pa yung 13 na yan or yung 13 hindi present. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanumpala sa plenaryo ang mga bagong itinalagang Secretary General at Sergeant at Arms ng Senado. Kasabay ng Senate Plenary Session, opisyal na inihalal si Mark Leandro Mendoza bilang bagong Senate Secretary General. Dati na rin naging miyembro si Mendoza ng House of Representatives noong 2008 at tumayo rin Secretary General ng Kamara simula 2020 hanggang 2022. Nagsilbi rin siyang Presidential Advisor on Legislative Affairs at Presidential Legislative Liaison Head. Pinalitan niya si Renato Bantog Jr. matapos itong magretiro sa naturang posisyon. Samantala, inihalal naman bilang Senate Sergeant at Arms si retired Major General Edgardo Rene Samonte. Dati na rin nagsilbi si Samonte bilang Sergeant at Arms noong 18th Congress. Dalawang magkakahiwalay na aksidente sa motorsiklo ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue kamakailan. Una rito ang isang rider na naaksidente dahil sa malalaking bato sa kalsada, habang isang ginang na 6 na buwang buntis ang naaksidente rin kasama pa ang kanyang 5 taong gulang na anak. Ito ang balita ni Cynthia Tormes. Sa Bacolod City, isang tawag ang natanggap ng UNTV News and Rescue Team mula sa isang concerned citizen. Kaugnay na nangyaring aksidente sa Barangay Taluk, Sumaang, Bacolod City, pasado alas 11:30 ng gabi, January 30. Agad na rumusponde ang team at nadatnan ang 30 anyos na lalaking rider na nakadapa. Bagaman may malay, ay dumadaing ito sa pananakit ng kanyang kanang hita. Base sa kwento ng biktima, sumalpok ang kanyang motorsiklo sa malalaking bato sa gilid ng kalsada. Bunsod nito, nagtamo ang pasyente ng mga sugat sa kilay, panga at braso. Okay lang, dito ko kipunta ng eyes. Sir, 1 to 10 sir, ano sa kasakit? Sir, mga 8, ang mga pinakasakit? Din ang masakit ang aling tubang, wala sa kilay.
binigyan ng first aid ng UNPV News and Rescue Team ang pasyente sa pamamagitan ng paglilinis ng mga sugat at paglalagay ng cold compress sa kanang hita upang mabawasan ang pananakit nito. Dinala ang pasyente sa Bago City Hospital para sa karagdagang atensyong medikal. At sa Pampanga, Ikot nyo na lang siya, i-twist nyo. Patulong na lang din po sila. Mga lalaki po, patulong. isang vehicular accident ang narespondehan ng UNPV News and Rescue sa kahabaan ng MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga, alas 12:40 ng hapon, January 31. Nadatna ng grupo na nakaupo sa gilid ng kalsada ang 32 anyos na ginang na napag-alamang 6 na buwang buntis, kasama ang 5 taong gulang niyang anak na babae. Ayon sa pasyente, liliko sana sila upang magpagasolina nang bigla na lang may bumangga sa likod nila na isang motorsiklo dahilan upang sila ay matumba. Iniinda ng pasyente ang kaliwang bahagi ng kanyang balakang, samantalang ang anak naman niya ay iniinda ang sakit sa kanang tuhod. Matapos ang assessment at malapatan ng first aid ang mag-ina, ay dinala na ang mga ito sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital para sa karampatang atensyong medikal. Para sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNPV News and Rescue Hotline 8911-UNPV o 8911-8688. Cynthia Tormes, UNPV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Desmayado sa Philippine National Police Chief, Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa pagkakasangkot ng ilang pulis sa iba't ibang krimen. Sa kabila nito, tiniyak ng hepe ng pambansang pulisya na wala siyang palalagpasin sa isinasagawang investigasyon at papapadnaguti ng mga mapatutunayang nagkasala. Ito ang balita ni Lea Ilagan. If we're looking at the data, kukunti lang naman ito, but nakakalungkot na meron pa rin. Gagawin natin dyan is to ensure that they are accountable. Buti nga ngayon pa lang nakikita na and malilinis natin ang ating hanay. No cover-up, no whitewash. Ito ang tiniyak ni Philippine National Police Chief, Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa gitna ng sunod-sunod na pagkakasangkot ng ilang pulis sa iba't ibang krimen sa bansa. Ayon kay General Nartates, kabilang sa mga kasong kinasasangkutan ng mga pulis ay ang pagpatay, carnapping at pagnanakaw. We cannot simply read somebody's mind, maraming factor, and this is a organization consisting of 230,000 na katao. Sa isang pamilya nga, mayroong problema. For example, ang isang pamilya member ay 10, yung isa merong problema. Tignan mo na lang kung ilan ang ating police, 230. So, ang isa, 10% out of 10, ay 10% nun is 23,000. Huwag natin paabutin ng 23,000. And if we're going to solve that, of course, the Philippine National Police, in coordination or in partnership with various stakeholders, ay gagawa ng paraan at ginagampanan natin na tayo ay magbago at malinis ang hanay ng Philippine National Police. Sinabi ng hepe ng pambansang pulisya na hindi nagkukulang ang organisasyon sa pagdisiplina at pagpapataas ng moral ng mga pulis, kagaya ng pagbibigay ng dagdag sahod ng Pangulo. Kaya naman aniya, hindi maiwasan ang pinuno ng PNP na masaktan dahil sa mga kasong kinakaharap ng iilang tiwaling pulis. Nalulungkot din tayo, nadidismaya tayo despite of all the moral boosting na binigay sa atin, lalong-lalo na ng ating Presidente, Pangulong Ferdinand Marcos. Binigay na, nag-increase ang ating salaries and allowances, nag-increase ang ating capabilities through the giving of funds, particularly the capital outlay for training and for other capability. Nagpapasalamat tayo, and despite of that, ay meron pa rin.
Samantala, ipinagmalaki naman ng PNP ang pagbaba ng krimen sa unang buwan ng 2026 kumpara sa January 2025. Batay sa datos ng pambansang pulisya, nasa 24.32% ang ibinaba ng 8 focus crime na kinabibilangan ng murder, homicide, physical injury, rape, carnapping ng motor vehicle at carnapping ng motorcycles. Mula sa 3,236 na mga krimen na naitala noong January 2025, nasa 2,449 na lamang ang naitala nitong January 2026. Yung resources natin, hindi lang naman iisa, hindi lang naman dalawa, no? Hindi lang naman pondo, hindi lang naman logistics. Kasama na rin yung human resource. Pagka dineploy mo yan, including a good police operation, we are employing managing police operations, in-enhance pa natin. And we are continuously auditing, reviewing the accomplishment of each and every unit. Kaya nga, we may attribute this decrease perhaps in the focus again agenda to be set. That was set. Lalong-lalo na the active participation, empowerment of our community. Paalala ni General Nartate sa mga pulis, huwag umabuso sa kapangyarihan at iyakin ang maayos na paglilingkod sa komunidad at yung nararamdaman. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tukoy na ng Philippine National Police o PNP ang motibo sa pagpatay kay Police Senior Master Sergeant Diane Marie Mollenido at anak nito. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kilala na rin nila ang mga individual na nasa likod ng krimen. Inaasahan na rin na maisasampa ang kaso laban sa mga sospek sa mga susunod na araw. Tumanggi naman si Nartates sa magbigay ng iba pang detalye hinggil sa insidente. Samantala, kinumpirma naman ng National Capital Region Police Office o NCRPO na may hawak na sila na isa pang sospek sa pagpaslang sa mag-inang Mollenido. We are accounting for the suspects or soon to be accused by this day, no? Or respondent by this day about that case. We have significant update on that, and we have the names already about who are involved and the motive. Bukas, bibigay natin yan. Ang bangkay ng babaeng pulis ay natagpuan sa Pulilan, Bulacan habang natagpuan ang bangkay ng anak nito sa Victoria, Tarlac. Narito naman mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahati ng ating global correspondent na si Jecto Ocampo mula sa Chester, United Kingdom. Yes, Monica, umaasa si US President Donald Trump na makukuha sa diplomasya ang isang kasunduan sa Iran sa kabila ng tumitinding tensyon sa Middle East. Ito ay matapos magabala ang leader ng Iran na anumang pag-atake ng Amerika ay maaaring magpasiklab ng isang regional war. Ito ang balita ni Pong Mercado. Pushing to say that, but we have the biggest, most powerful ships in the world over there, very close, a couple of days, and hopefully we'll make a deal. If we don't make a deal, then we'll find out whether or not he was right. Nananatiling bukas si US President Donald Trump sa diplomatikong kasunduan ng Estados Unidos sa Iran. Ito ay sa kabila ng pagpapadala ng Amerika ng mas malalakas na puwersang militar kabilang ang isang aircraft carrier group sa Middle East. Ayon sa White House, layunin nitong tiyakin ang seguridad ng mga kaalyado ng Amerika at palakasin ang pressure sa Tehran kasabay ng patuloy ng pag-uusap hinggil sa nuclear at missile programs ng Iran. Dagdag pa ng US President, may nagaganap pa ring komunikasyon sa pagitan ng dalawang panig at nananatiling posible ang isang kasunduan kung magkakaroon ng patas na negosasyon. Lumala ang sitwasyon matapos ang madugong crackdown ng gobyerno ng Iran laban sa malawakang anti-government protest na nagsimula dahil sa mataas na presyo ng bilihin at kahirapan sa ekonomiya.
Libo-libo umano ang nasawi at marami ang naaresto habang iginiit ng pamahalaan ng Iran na may impluensya ng Estados Unidos at Israel ang kaguluhan. Sa panig ng Tehran, mariin ang babala ng Supreme Leader nito laban sa anumang aksyong militar ng Amerika. آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن این جنگ منطقه‌ای خواهد. Ayon kay Khamenei, posibleng madamay ang buong rehiyon sakaling sumiklab ang digmaan. Dagdag pa niya, ang mga protesta ay mistulang tangkang kudita laban sa gobyerno, ngunit agad naman nitong napigilan ng mga otoridad. خصوصیت دیگر این که این فتنه شبیه کودتا بود. یعنی بعضی‌ها هم در دنیا تعبیر کردن از این فتنه‌ای که اتفاق افتاد به کودتا. گفتن در ایران کودتایی راه افتاد که البته کودتا سرکوب شد. Tila hindi rin naniniwala si Khamenei sa sinasabi ng Amerika na handa itong idaan sa mapayapang paraan ang usapan sa Iran. در گذشته هم آمریکایی‌ها بارها در حرفهای خودشون تهدید می‌کردند که همه گزینه‌ها روی میز است. همه گزینه‌ها یعنی از جمله گزینه جنگ. Sa kabila nito, muling iginiit ni Trump na may umiiral pa ring dialogo sa pagitan ng dalawang panig at hindi pa sarado ang posibilidad ng kasunduan. Well, we're going to see. Look, we have a lot of things happening right now with Iran. We have a tremendous fleet going in that direction, and they're talking to us. So, a lot of things could happen. Nananatili namang nakaabang ang international community sa susunod na hakbang ng Washington at Tehran. Giit ng marami, dapat maging maingat dahil anumang maling hakbang ng magkabilang panig ay maaring magdulot ng mas malaking pinsala sa buong Middle East. Pong Mercado, UNTV News and Rescue, Winnipeg. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aabot sa 31 sibilyan at 17 miyembro ng security forces ang nasawi matapos ang magkakasunod na pamamaril at pambobomba sa lalawigan ng Balo Christian sa Pakistan. Ayon sa mga opisyal, target ang mga armadong salarin ang mga ospital, paaralan, bangko at pamilihan. Inako ng rebelding Balo Christian Liberation Army ang mga pag-atake. Ngunit sinabi ng pamahalaan na napatay ng military force ng bansa ang hindi bababa sa 145 sospek matapos ang halos 40 oras na bakbakan. Nanindigan din ng pamahalaan na ipagpapatuloy nito ang kampanya laban sa terorismo habang muling itinanggi ng India ang paratang ng Pakistan na sinusuportahan nito ang mga rebelde. Posibleng hindi bababa sa 200 ang nasawi matapos ang malawakang landslide sa isang minahan sa silangang bahagi ng Democratic Republic of the Congo. Gumuho ang bahagi ng burol sa Rubaya Mining Area noong Miyerkules at sinundan pa ng panibagong pagguho kinabukasan kung saan maraming minero at scavenger ang natabunan. Ang lugar ay kasalukuyang kontrolado ng rebelding M23 na umano'y kumokontrol din sa Rubaya Mine na isa sa pinakamalaking pinagmula ng coltan sa mundo na ginagamit sa paggawa ng mga gadget. Dahil mahina ang komunikasyon at limitado ang ulat mula sa lugar. Patuloy pang bineberipika ng mga otoridad ang eksaktong bilang ng mga biktima habang nananawagan ng tulong ang pamahalaan sa international community. Para sa Malacanang, hindi na dapat bigyan ng pakahulugan ang larawan ni First Lady Liza Marcos kasama si Chinese Ambassador Jing Quan. Sa gitna ito ng usapin sa plano ng ilang senador na deklarang persona non grata ang Chinese Embassy official. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi maaari ugnay ang naturang larawan sa direksyon ng pulisiya ng administrasyon. Una-una po, kung dumaluman ang ating unang gilang sa mga public curricular event, hindi po ito nagre-reflect ng policy direction at hindi po ito nalilink sa anumang diplomatic matters. At alam naman po ng mga mambabatas na ang Pangulo po ang siyang mayroong
authority kung magpapadeclare man ng isang tao ng persona non grata. So alam po nila yan at wala pong masasabi na political impasse. Susubukan muling ibenta ng Bureau of Customs ang mga kinumpiskang mamahaling sasakyan ng mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya. Babawasan din uli nila ang presyo nito para madaling mabili. Ito ang balita ni Lay Moreno. Dahil luxury vehicle po ito, parang hindi naman po tamang i-donate sa ibang ahensya, parang hindi naman din po tamang gamitin ng Bureau of Customs. Kung kaya as among all the remedies available at considering again yung pangangailangan ng ating bansa ng pondo, mas inclined si Commissioner Ariel na i-avail yung auction as a remedy, no? Para maging revenue itong mga forfeited items at vehicles na ito. 8 pang luxury cars ng Nina Pacifico at Sara Diskaya ang nasa poder ng Bureau of Customs. Kabilang dito ang 2 GMC Yukon, 2 Cadillac Escalade, Maserati Levante Modena, Rolls-Royce at Bentley. At sa darating na February 11, plano muli ng BOC na magsagawa ng public auction para rito kasama ang 2 pang Bugatti Chirons na hindi pag-aari ng mag-asawang contractor. Plano rin nilang ibaba pa ang presyo ng mga ito. Bago ang public auction, magsasagawa rin ng public viewing ang BOC sa February 5 at 6 para makita ng mga interesadong bidders ang kondisyon ng mga sasakyan na kanilang bibilhin. Bago ang public auction, magsasagawa rin ng public viewing ang BOC sa February 5 at 6 para makita ng mga interesadong bidders ang kondisyon ng mga sasakyan na kanilang bibilhin. Bukas sa publiko ang auction maliban sa mga kawani ng BOC, importers, consignees, brokers at mga may-ari ng smuggled vehicles kabilang na ang mga Diskaya. Wala ring papayagang walk-in sa araw ng auction. Sa mga interesadong bidders, kailangang magsumite ng income tax return at financial statements 2 araw bago ang auction para sa verification ng BOC. Ayon sa BOC, ang public auction ay bahagi ng hakbang para sa transparency sa pag-dispose ng mga illegal na sasakyan sa paraang makatarungan at may abot kayang presyo. Tinitiyak po natin ang lahat po ng mga proseso natin ginagawa dito ay matiyak, no, na transparent ang ating proseso at hindi po makikinabang ang mga individual o kumpanya na responsable sa pagpasok ng mga smuggled luxury vehicles na ito. Ang mananalong bidder ay kailangang magbayad ng buong halaga bago mailabas ang sasakyan. Maikipag-ugnayan naman ang Bureau of Customs sa Land Transportation Office o LTO para sa paglilipat ng rehistro sa bagong may-ari. Ayon sa BOC, umaabot sa halos 400 million pesos ang inaasang maliliko mula sa auction na direktang ere-remit sa National Treasury. At sakaling hindi mabenta sa auction ng mga sasakyan, maaari pa rin itong i-dispose sa pamamagitan ng direct offer. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Agad na pinababayaran ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kontraktor na gumawa ng maayos sa infrastructure projects ng pamahalaan. Ayon sa palasyo, dapat nang mabayaran ang contractors na walang naging problema sa pagpapatupad ng proyekto. Naging maingat sa nakalipas ang administrasyon sa paglalabas ng pondo sa ilang contractor habang binubusisi ang ilang proyekto sa gitna ng issues of flood control projects anomaly. Isa po ito sa inuutos ng Pangulo na mabayaran na po ang mga kontraktor na naging maganda at hindi naging pasaway ng mga kontraktor para sa bansa. At isa po ito na kailangang iutos para po muling sumigla yung industriya patungkol sa infrastruktura. Sinisimulan ng ilagay ng contractor ng MRT Line 7 ang pagtatayuan ng tower support bilang paghahanda sa girder launcher installation. Kaugnay ng gagawing proyekto, 2 linya na sa northbound ng EDSA North Avenue ang isinara sa mga motorista mula sa EDSA North Avenue. Ito ang balita ni Benedict Samson, live. Benedict, gaano katagal itong pagkasara ng EDSA North Avenue at may epekto ba ito sa daloy naman ng mga sasakyan diyan sa mismong kahabaan ng EDSA, yung kanto na yan? Benedict. Magandang gabi, June.
ayon nga sa MMDA at Department of Transportation ay aabot sa halos 3 buwan ito nga pagsasara ng dalawang linya dito sa north at southbound dito sa EDSA North Avenue. At sa ngayon ay napapansin natin na yung traffic dito nga sa lugar na ito ay umaabot na hanggang doon sa istasyon ng MRT sa North Avenue. Sarado na sa mga sasakyan ang 2 lane ng EDSA North Avenue. Para ito sa pagpapatuloy ng MRT7 construction. Nilagyan ito ng concrete barriers para i-secure ang area. Pinutasan na ang bahagi kung saan ilalagay ang anchor pole. Pagkakapitan ng tower support na siyang parte ng safety measures bago ang pagkakabit ng girder launcher para sa turnback ng tren sa MRT Line 7. Tinatayang nasa 50 tonelada ang bigat ng isang girder launcher, kung kaya't nararapat na masiguro ng kontraktor na ligtas ang paligid kung saan ito ikakabit. Kapag natapos naman ang paglalagay ng tower support dito sa northbound, ay isusunod naman itatayo ang kaparehong suporta sa bahagi naman ng southbound ng EDSA North Avenue, kung saan 2 linya din ang pansamantalang isasara. Base sa Traffic Management Plan, February 1 hanggang May 8, ipatutupad ang full road closure sa northbound ng EDSA North Avenue mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Simula naman sa February 22 to 26, March 11 to 23 at May 9 to May 18, ang southbound naman ang isasara. Magtatalaga rin ng zipper line ang mga otoridad sa oras na ipatutupad ang full road closure. Sa naunang pahayag ng Metropolitan Manila Development Authority, ang itatalagang marshal mula sa kontraktor ang pangunahing mangangasiwa sa pagmamando ng daloy ng mga sasakyan sa apektadong linya ng EDSA at maging sa mga alternatibong ruta. Pero may mga nakadeploy pa rin na MMDA traffic enforcer na tutulong sa traffic management. Samantala dahil naman sa inaasahang mabigat na trapiko, nangamba ang taxi driver na si Yayes Likwanan at TNBS driver na si Rodel Angeles sa posibleng dulot nitong bawas kita sa kanila. Inahabol namin sa oras dito yung para makakumita, makaboundary. Ay ngayon, ginagawa, wala na, na kami, baga sa wala na kaming may iuwi sa kikitain. Na naman kami, mag-aabuno kaming boundary, malulus boundary na naman kami. Oh, malaki. Lalo pag may traffic na, malaking oras na nauubos lalo sa gas pa. Yun ayon sa contractor na nakausap natin dito ay nasa 13 meters lang itong apektado dito nga sa EDSA North Avenue. Kung kaya yung mga dating 6 lanes ay nagme-merge dito sa 4 lanes. Kung kaya gano'n na lang naging ang bigat ng mga pila ng mga sasakyan dito nga sa EDSA northbound. At pansin din natin dito, June, na wala na yung barrier dito sa EDSA busway. Pero nagpaalala rin ang MMDA at DOTR na hanggat wala pa silang inilalabas na anunsyo ay hindi pa maaaring o hindi pa magiging lanes itong busway sa mga private vehicles. Send mo ng ating update mula rito sa EDSA North Avenue. Balik sa iyo dyan, June. Isang paglilinaw lang, Benedict, doon sa, halimbawa, approaching ka na dyan sa North Avenue, dyan sa may isang mall dyan, 2 linya yung nawala ka agad dahil nga doon sa itatayong girder na yan, installation na yan. Ibig sabihin ba, itong natitirang mga linya sa inner lane, pagka dumaan ka sa may bus lane, okay lang yon? Yun, hanggat wala pang, nilinaw natin yan, Jun, pero maglalabas din ng anunsyo dyan ang DOTR dahil ang Department of Transportation ang nangangasiwa nga dito sa busway. Pero pagkalagpas dito sa 13 meters na okubadong linya, ay maaari namang bumalik dito nga sa 6 lane paglagpas dito sa ginagawa nga tower support, June. So, linaw uli natin na, Benedict, magkakaroon lang ng full closure sa oras na alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Yes, June. Yan yung kapag ikakabit na yung girder dahil ayon nga sa naunang pahayag ng MMDA at DOTR, ito ay upang matiyak yung safety ng mga motorista dito sa lugar. Kung kaya
pag sinara ito, halimbawa itong northbound ng EDSA, ay pwedeng magka-counterflow yung mga sasakyan dito naman sa southbound, June. Gaano karaming tauhan ng MMDA ang itinalaga dyan ngayong araw na ito para mas maging maayos yung daloy ng mga sasakyan? Yun, walang binigay na eksaktong bilang ang MMDA. Pero sa mga nauna nating kapanayam sa kanila, nakahanda silang mag-deploy ng mga tauhan dito. Patulong ang Quezon City Local Government Unit. Pero yung pangunahan na talagang mga ngasiwa ay yung mga marshal mula sa contractor ng MRT-7, June. Maraming salamat, Benedict Samson. Muling nagbabala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa bagong modus operandi ng lab scams lalo na ngayong Pebrero. Ayon sa ahensya, mas pinadali at organisado na ang lab scams dahil sa paggamit ng teknolohiya. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Nagiging biktima tayo because Filipinos are oversharing when it comes to their experiences, when it comes to their feelings. Malungkot ka lang, ina-announce mo na sa buong mundo malungkot ka. Bago pa tayo kumain, kailangan may picture muna. Sa gitna ng lumalaking online dating scene sa Pilipinas, muling nagbabala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC at ang Scam Watch Pilipinas tungkol sa bagong modus operandi ng love scams gamit ang artificial intelligence. Ayon kay Josel de Guzman, founder ng Scam Watch Pilipinas, 5 ang pangunahing target ng love scammers. Kabilang dito ang matatanda, solo parents, mga naghahanap ng kapartner, gayon din ng financially stable professionals at mga individual na pressured sa kasal o nahihirapang makahanap ng relasyon. Mas pinadali na rin at mas organisado na ngayon ang panlilinlang sa mga biktima dahil gumagamit na ng peking profiles at AI-generated photos ang mga scammer. Scripted at automated na ang pakikipag-usap ng mga scammer na naglalayong manipulahin ang damdamin ng biktima bago humingi ng pera. Just to manage expectation, si Global Anti-Scam Alliance, doon sa survey nila, until now, we still stand by 3% lang. 3% lang yung chance na marirecover pa yung pera mo pag na-scam ka. So, ganun kaliit yung chance. Kaya nasa prevention kami. Kabilang sa mga profile ng love scammer sa bansa ang sad boy o sad girl na nagkukwento ng karanasan para makakuha ng simpatya pagkatapos ay hihiram ng pera. Ang seducer na gumagamit naman ng kaakit-akit na profile picture o sexual na pakikipag-usap, kabilang ang paghingi at pagbabahagi ng mga pribadong impormasyon at larawan na ginagamit sa paraan ng pang-blackmail. Investor, kung saan nagpapanggap na foreigner, nagbabahagi ng mga lifestyle photo at nanghihikayat ng peking investment. The serviceman, na nagpapanggap naman na military officer, na target kadalasan ng mga matatandang babae at nanghihingi ng monetary assistance. May tinatawag din na the escort kung saan nagpapakita ng mga sexual na larawan at humihingi muna ng pera bago makipag-meet up. Habang ang slow burn ay gumagamit ng harmless na kwentuhan, pagkuha ng tiwala, pagpapakita ng parehong interes na kalaunan ay nauuwi sa pagmamanipula at paghingi ng pera. Paalala ng CICC sa publiko na maging mapagmatsyag. Sakaling makaranas ng kasing katulad ng mga palatandaan, hinihikayat ang publiko na mag-report sa National Anti-Scam Hotline upang makatulong sa investigasyon. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakaranas ng record low temperature ang estado ng Florida sa USA, kabilang ang Orlando, matapos bumaba sa -4 degrees Celsius ang temperatura dahilan upang manghina at mahulog ang mga cold-blooded reptile gaya ng iguana mula sa mga puno. Dahil dito, naglabas ng executive order ang Florida Fish and Wildfire Conservation Commission na nagpapahintulot sa publiko na hulihin at dalhin sa mga itinalagang opisina ang mga cold, stunned o nanigas na iguana kahit walang permita.
Itinuturing na invasive species ang green iguanas dahil sumisira umano ito sa mga halaman at infrastruktura. Kaya sinabing pagkakataon ang malamig na panahon upang mabawasan ang kanilang populasyon. Pinayuhan naman ang mga residente na magsuot ng proteksyon at ilagay sa sako ang mga nahuhuling iguana at huwag dalhin sa bahay dahil maaari pa ring magising at maging agresibo kapag uminit ang panahon. Nakauwi na ang 5 taong gulang na batang naaresto sa immigration raid ng administrasyon ni US President Donald Trump sa Minneapolis. Umani ng matinding batikos mula sa publiko ang insidente matapos kumalat sa social media ang larawan ng bata na suot ang asul na bunny hat at backpack habang hawak ng mga otoridad. Dinakip ng Immigration and Customs Enforcement si Liam Conejo Ramos at ang kanyang ama na asylum seeker mula Ecuador noong January 20. Sa detention center sa Texas sa loob ng 10 araw. Iniutos ng isang federal judge ang kanilang paglaya at pinuna ang operasyon ng gobyerno na ani ay nagdudulot ng trauma lalo na sa mga bata. Inutusan ni US President Donald Trump ang Department of Homeland Security na huwag makialam sa gitna ng kabi-kabilang protesta sa iba't ibang lungsod sa Amerika, maliban na lamang kung humingi ng tulong ang mga lokal na pamahalaan. Sa isang post, sinabi ni Trump na bagamat hindi sasali sa pagsupil sa mga riot, ay mananatiling nakaalerto ang federal agency upang protektahan ang mga gusali ng pamahalaan. Inatasan ng Pangulo ang Immigration and Customs Enforcement at Border Patrol na paigtingin ang pagbabantay sa mga ari-arian ng gobyerno laban sa mga umaatake. Patuloy na nahaharap sa samut-saring batikos ang pagdeploy ng administrasyon ng National Guard at Federal Law Enforcement sa ilang red state at cities kabilang ang Washington, Los Angeles, Chicago, Portland at Minneapolis dahil sa munoy paglabag sa konstitusyon. But honestly, the crime-ridden cities are all Democrat-run cities. And if they want help, they have to ask for it. Because if we go in, all they do is complain. But if they want help, they can ask for it, and they're going to need help. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chester, United Kingdom, ako si Jack De Ocampo. Magandang gabi. Wala pa rin nadedetect na aktibong kaso ng Nipah virus sa Pilipinas batay sa monitoring ng Department of Health. Ngunit sa kabila nito, tuloy-tuloy ang pagbabantay at paghahanda ng health sector sa posibilidad na pagpasok nito sa bansa. Ang Private Hospital Association of the Philippines o PHAPI, itutulad na lamang sa naging polisiya nila noong COVID-19 ang magiging pagtugon sa naturang sakit. Ito ang balita ni Gladys Suabi. May directives galing sa ating Department of Health kung ano dapat gawin. So, ganun pa rin para kaming nagtitreat ng COVID patients. Sa gitna ng banta ng Nipah virus, nakahanda na rin ang mga pribadong ospital sa Pilipinas upang tumugon sakaling may maitalang bagong kaso sa bansa ng Nipah virus. Ayon kay Dr. Jose Rene de Grano ng Private Hospitals Association of the Philippines o PHAPI, tulad sa ipinatupad noong COVID-19 pandemic, ang mga pasyenteng makikitaan ng sintomas ay i-isolate at sasailalim sa pagsusuri. Ang mga ospitals laging na ngayon na simula nung magkaroon tayo ng COVID, merong itinatalaga ang mga ospital na tinatawag nating isolation room. Ito ay nakahiwalay na sa ganon kung sakali doon minomonitor kung talagang merong mga ganong klaseng sakit. Symptoms will appear mga around 4 days up to nakakahawa yan up to around 2 weeks. So yon, pagka ganon, kailangan i-monitor ka, siguro at least 2 weeks nandun ka sa isolation room. May mga ospital na ring nire-require ang pagsusuot ng face mask sa loob ng kanilang pasilidad para maiwasan ang hawaan sa mga pasyente at health workers.
Binigyang diin ni Dr. De Grano, tulad ng payo noong COVID-19, hinihikayat ang publiko na panatilihin ang wastong pag-iingat sa sarili. Kabilang dito ang simpleng paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng face mask, at pagtatakip ng ilong at bibig kung bumabahing. Nag-i-spread kasi ito through droplet infection, ano. So droplet 'yan, ano. Ibig sabihin kung may humatsing na infected na tao o sa hangin, pwede nating makuha 'yan. Frequent hand washing, ano, kasi nakakatulong talaga 'yan dahil kung ano-ano kasi nating nahahawakan, ano. Kung kayo po ay highly vulnerable, mahinang katawan, may mga ibang underlying diseases, gumamit po tayo ng face mask kung tayo lumalabas. At kung meron na po tayong symptoms din, kahit symptoms lang ng trangkaso, ay magpa-isolate na po tayo at gumamit din tayo, of course, ng face mask. Yun po, and then iwasan po natin ang sobrang madaming tao. Ayon sa World Health Organization, kabilang sa mga sintomas na dapat bantayan ang lagnat, pananakit ng ulo, at hirap sa paghinga. May ilan din na nakararanas ng panginginig, matinding pagkapagod, pagkahilo, pagsusuka at pagtatae. Habang may mga kaso naman na asymptomatic o walang nararamdamang sintomas. Kaugnay nito, patuloy ang pagsasagawa ng border surveillance at screening protocols ng Department of Health Bureau of Quarantine sa mga paliparan at pantalan. Pahayag ng DOH, bahagi ng primary screening ang thermal scanner na naka-install sa arrival concourse at binabantayan ng 2 BOQ nurses. Mag-a-alarm ito kapag ang temperatura ng pasahero ay lumagpas sa 37.5 degrees Celsius. May mga spotter din na mano-manong nagmamasid kung may makikitang sugat o rashes sa mga dumarating na pasahero. Isinasailalim sa interview at physical check ang mga pasaherong may nakikitang sintomas. Lahat ng papasok sa bansa ay kailangang kumpletuhin ang health declaration checklist sa e-travel app upang matukoy kung galing sila sa mga flag countries at kung kailangan ng karagdagang pagsusuri. Ang mga pasaherong kinakailangang sumailalim sa mas masusing examination ay dinadala sa mga DOH-designated hospitals tulad ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Nilinaw ng DOH na walang naitatalang bagong Nipah virus sa bansa, kaya't walang dapat ikabahala ang publiko. Pero paalala sa lahat, maging alerto at mag-ingat. Kung makararanas ng anumang sintomas ay agad nang magpakonsulta. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naging makasaysayan at makulay ang 68th Annual Grammy Awards kanina sa Crypto.com Arena sa Los Angeles, California. Dito binigyang pagkilala ng Recording Academy ang pinakamalalaking pangalan sa music industry. Subalit bukod sa engrating performances at red carpet glamour, kinamot din ng ilang artists ang entablado at ang event para magpahayag ng kanilang damdamin at paniniwala kaugnay sa ilang issues sa Estados Unidos, partikular sa ginagawang immigration crackdown sa ilalim ni US President Donald Trump. Ito ang balita ni Joanne Ano. Thank you so much. I can't believe this. Everyone else in this category are so amazing. I love you so much. I feel so honored every time I get to be in this room. Naging emosyonal ang wildflower singer na si Billie Eilish sa pagtanggap ng Song of the Year Award, isa sa pinakamalalaking parangal sa ginanap na 2026 Grammys. Dito nagtipon-tipon ang pinakamalalaking bituin ng musika mula pop, rap, rock hanggang global sounds. Namayagpag si Kendrick Lamar matapos masungkit ang Record of the Year para sa kantang Luther kasama si SZA. Pati na ang Best Rap Album at iba pang rap categories na naging patunay ng kanyang dominasyon sa hip-hop. Samantala, gumawa rin ng kasaysayan ang Puerto Rican rapper-singer na si Bad Bunny nang maiuwi ang Album of the Year Award para sa Debby Derarmas Photos na kauna-unahang Spanish language album na nagwagi ng top prize. Hindi rin nagpahuli ang pop icons dahil nakuha ni Lady Gaga ang Best Pop Vocal Album at Best Dance Pop Recording habang nagkamit naman sina Cynthia Erivo at Ariana Grande ng Best Pop Duo o Group Performance. Itinanghal ding Best New Artist ang rising star na si Olivia Dean na nagpasikat ng awiting The Man I Need.
Naging makasaysayan din ang panalo ng kantang Golden ng fictional band na Huntrix mula sa pelikulang K-pop Demon Hunters matapos itong tanghaling kauna-unahang K-pop song na nanalo ng Grammy para sa Best Song for Visual Media. Isang karangalan din para sa Pilipinas ang naukit sa katatapos lang na Grammys matapos makasama ang Filipino-American na si Marco Paggia sa tinanghal na Best Musical Theater Album. Sa performances, naging powerful ang opening duet song ni Bruno Mars at Rosé ng hit song na Apathy na sinunda ng engranding performance ng pop singer na si Sabrina Carpenter na nagdala ng eroplano sa entablado. Dumalo rin ang iba't ibang personalidad sa musika at pelikula, kabilang ang mga producer, songwriters at global artist na nagdiwang ng tagumpay ng kani-kanilang komunidad. Ngunit bukod sa musika, naging plataporma rin ng Grammys para sa paninindigan at paniniwala matapos magsuot ng protest pins ang maraming international artists laban sa operasyon ng ICE at mass deportations. Happy to be here today and celebrate music, but there are a lot of things happening in this country that need real attention. I think that musicians and artists are always on the forefront of galvanizing each other to speak up for people that feel like they don't have a voice. And so I'm not preaching at people. I figured my button would say what I needed to say. Every artist, you respect the way they see things. You know, I don't think it has to be an obligation to talk about politics, but when it comes to what's happening right now with immigration, I think the behavior is not being right. You know, so I think when it comes to ethics and violence, we don't support that at all. Kasabay ng pagkilala sa naglalakihang bituin sa industriya, inanunsyo rin ng Grammys ang isang malaking pagbabago sa kanilang broadcast history. Dahil makalipas ang halos 5 dekada sa CBS, opisyal nang lilipat ang prestihiyosong award-giving body sa ABC simula sa susunod na taon. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpapatuloy ang paghahanap sa iba pang sakay ng lumubog na ro-ro vessel sa karagatan ng Basilan, 1 linggo na ang nakalilipas. Overloading naman ang isa sa tinitingnan dahilan ng paglubog ng nasabing barko. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live. Brian, anong indikasyon na nakikita ng PCG para masabi na maaaring overloaded ng pasahero yung lumubog na barko? Monica, base na rin ito doon sa mga statement ng mga pasahero ng lumubog na ro-ro. Kaya hindi ito isinasantabi ng Philippine Coast Guard. Monica, sa ngayon umabot na sa 358 ang bilang ng mga sakay ng lumubog na MV Tricia Kirsten 3 sa karagatang malapit sa Basilan. Batay sa aktual na bilang ng Philippine Coast Guard o ng PCG, mas mataas ito kumpara sa 344 na sakay lamang na nakasaad sa ibinigay na passenger manifest. Nakasama na ang mga crew. Gayunman, ang passenger capacity ng ro-ro ay nasa 352 pasahero lamang, pero hiwalay pa rito ang 27 crew members. Dahil dito, masusing tinutukoy ng PCG kung ilan talaga ang pasahero at ilan ang crew mula sa kasalukuyang kabuang bilang na 358 na sakay. So, chine-check natin yan kung ano ang naging reasons kung bakit nagkaroon ng sobrang bilang dito sa atin nakukuhang mga data ngayon. Ayon sa PCG, isa sa mga pangunahing problema sa ngayon ang hindi malinaw na aktual na bilang ng mga sakay. Dahil dito, ibinabatay ang kanilang search and rescue operations. Kasi may mga reports na dumudoble yung mga pangalan. So we are validating those informations para at least we could finalize ilan talaga yung missing na hinahanap natin. Isa sa anggulong tinitignan ng Philippine Coast Guard sa paglubog ng ro-ro vessel ay overloading. Bagamat hindi pa ito conclusive dahil nagpapatuloy pa ang investigasyon. We cannot discount that possibility at again sa mga statements ng mga pasahero, may possibility. Malaking tulong sana sa investigasyon kung mararating ng remotely operated vehicle at ng mga technical wreck divers ng PCG ang lokasyon ng lumubog na ro-ro. Pero sa ngayon, pahirapan ang mga diver dahil patuloy o sa pagtukoy dahil malakas yung current sa ilalim ng dagat.
hindi pa rin kasi natin malocate yung specific na insidente, yung distress location po niya dahil based sa mga reports ng mga pasahero, nung time na nagle-list or nag-tilt yung barko ay gumagalaw pa or umaandar pa. So we are checking on that. Monica, kumpiyansa ang Philippine Coast Guard na aabot sila doon sa deadline na ibinigay ni DOTR Secretary Banoy Lopez noong isang linggo sa tapusin yung investigasyon dito sa paglubog ng Roro Beses sa loob ng 15 araw na hindi nakokompromiso yung resulta ng kanilang investigasyon. Diyan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Present sa preliminary investigation ng Department of Justice para sa plunder complaint si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan. Dito tiniyak ng dating opisyal na hindi siya aalis ng bansa sa gitna ng kinakaharap niyang reklamo kaugnay ng flood control corruption scandal. Ito ang balita ni Bernard Dadis. I have to study it very well. Kasi medyo mabigat nga kung plunder yung pinagano, but we have to study it very well. Dumalo kanina sa unang preliminary investigation sa Department of Justice o DOJ sa reklamong plunder si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ayon kay Bonoan, pag-aaralan nila ang reklamo. Hindi pa rin ito nakapagsumiti ng counter affidavit pero itinanggi nito ang aligasyon laban sa kanya. I have to study it actually muna. I have to study it. I don't know. I think it's something to do with the allocations for members of the Senate. Dagdag pa nito, hindi siya aalis ng bansa. Nakamonitor lang siya sa kanyang asawa na inaasahang sasailalim sa operasyon nitong buwan. Yeah. The whole trial po. Yeah, of course. I'll be here. I'm just waiting for yung schedule for the operation. Samantala, hindi dumalo si Senator Jinggoy Estrada sa preliminary investigation sa reklamo pa rin na plunder. Ayon sa kanyang abogado, kakarapo lang ng reklamo sa panel ng prosecutors. Kinakuha pa lang ng complaint. Sabi ng DOJ, hindi pa naman kailangan na dumalo sa Estrada sa kanilang kapag maghahain na ng counter affidavit. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mula sa screen, ngayon ay live na ang nasaksihan ng mga Dabawenyo ang isang kwento ng pag-ibig, musika at hugot. Unang dinala ng Wish 1075 ang Wish Day Tour 2026 sa Davao City, kung saan muling nabuhay ang romantikong concert film experience sa pamamagitan ng Wish Date Love Tales. Tunghayan ang kilig at emosyon na naranasan ng mga wishers sa unang destinasyon ng tour. Ito ang balita ni Marisol Montaño. Sa opisyal na pagsisimula ng Wish Day Tour ngayong taon, Davao City ang unang destinasyon ng Wish 1075. Kaya naman, ang mga wishers mula sa iba't ibang panig ng Mindanao ay bumiyahe patungo dito sa Durian Capital of the Philippines upang maranasan ang kakaibang concert film experience na hatid ng Wish Day Concert. Matapos masaksihan ng mga Dabawenyo ang Wish Date Endless noong nakaraang taon, muling dinala ng KDR Music House at Wish 1075 ang isang panibagong kwento ng pag-ibig, ang Wish Date Love Tales. Hindi pa man nagsisimula ang concert film, ramdam na ang pananabik ng mga Dabawenyo wishers sa magiging takbo ng istorya. Super excited na makarating po dito sa SMX Land ng bunga po ng gusto po naming ma-experience ng live yung Wish Date concert po ngayon, yung Love Tales na yun nga po kung paanong dati nasa Medium lang kami, nasa YouTube lang kami nakapanood. Ngayon po, super excited na ma-experience namin yung live na po. Grabe po, syempre sobrang excited po talaga namin, lalo na po malayo po yung pinanggalingan namin from South Cotabato, from to Region 11 po. Like, sobrang
we were really excited, and of course, we never had slept. We did not sleep because we traveled early around 3 a.m. and it was so funny that our first stop is something that's really adventurous. You know, the road is also adventurous as well. Going here to Davao is very exciting because the road itself is really exciting from Butuan City going here. Sa bawat hugot lines, sabayan pa ng makaantig damdaming pagtatanghal ni na Amiel Sol, Over October at Aquila Paquin. Marami ang kinilig, tumawa at napahiyaw sa bawat tagpo ng kwento. Yung eksena na parang nag-confess si Lyndon kang Bianca po, tapos yun nakipag-break siya. Parang it's unique kasi kapag nagko-confess ka kasi means it's a new beginning. Pero yung ginawa ni Lyndon is to close something. For me po, it's nice na ay like story tapos after story po kay Flayos na music. Same pattern sila sa music, like pag sad yung scene, sad din yung music, like ma-feel din mo siya if on-set siya na scene. Ito po ng Wish Date Love Tale po ang tumatak po talaga sa akin na parang aral po na nakuha ko is yung sinabi nila na great love if absent is parang doesn't exist, parang ganyan po. Tumatak po siya sa akin kasi po it makes sense naman kasi kahit even though gaano kalaking kalaki yung pag-ibig mo, pero wala ka dun na ipakita yung pag-ibig mo na yun, parang hindi rin siya nag-i-exist po. Yun po yung tumatak sa akin. Sa unang pagkakataong makapunta at makapag-perform ng live sa Davao City, ramdam ng mga OPM artist ang mainit na pagtanggap ng mga wishers sa kanila at sa musikang dala nila. Grabe yung, alam mo yung nakapatay pa yung ilaw, makita ka pa lang nila. Grabe yung appreciation nila sa amin. Ramdam na ramdam ko yung welcome nila. Ang saya ko lagi kapag napupunta ako sa ganito kalayong lugar na malayo sa amin, na at the same time sobrang saya pa rin ng tao na nakikita nila ako. Parang ang nakakataba talaga ng puso na maabot pala dito yung music ko. Tapos, well, kanina pa nga lang, nag-aayos pa lang kami ng gamit. Parang nararamdaman ko na yung energy. So, sobrang saya talaga. Kanina, during one of our songs, 1, 2, 3, we had a segment where we went down to the crowd. And to be honest, it's something that we like doing, so we do it a lot. But it's just so nice kasi here parang everyone is so enthusiastic. Everyone met with us, lumapit sila. And it's nice kasi, syempre, when we get to perform, parang it's that little part of our set where we connect more with the people. Lapis ang kanilang pasasalamat sa pag-imbita ng Wish 107.5 at walang sawang pagsuporta ng kanilang mga tagahanga. Those 11 years, grabe ang naging suporta, ang naging impact ng Wish sa OPM. Grabe yung naging suporta nila. Nagkaroon kami ng platforms, yung mga original songs, nagkaroon ng platforms na maikalat pa, mai-broadcast. So, yun, very grateful kaming mga artists sa mga platforms like Wish na tumutulong, sumusuporta sa OPM. Bringing artists to different parts of the Philippines and allowing our music to have a different life through the stories that they tell. So, ang ganda kasi habang pinapanood ng mga audience members itong palabas na ito, pati sila parang naisip nila, uy, pwede din tong soundtrack sa buhay ko. Mas nakaka-relate sila. As an OPM artist at lahat naman ng musician dito sa Pilipinas, pangarap makapag-Wish bus, di ba? So sobrang laking bagay na ma-feature ng Wish, ganyan. Lahat ng anything that has to do with Wish ay sobrang laking tulong sa pagbo-boost ng platform ng isang artist. So sobrang grateful talaga namin sa Wish. Sa pagtatapos ng gabi, hindi lamang mga alaala ng awitin ang bitbit ng wishers pauwi, kundi ang mga kwentong nagpapaalaala na ang pag-ibig, kahit man dumaan sa pagsubok, ay nagwawakas pa rin sa pagtanggap at pagpapatawad.
Marcel Montaño, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 28:4 na nagsasabi, silang nangagpapabaya sa kautusan ay nagsisipuri sa masama, ngunit ang nag-iingat ng kautusan ay nakikipag-alip sa kanila. At yan na naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.